Hello po. Muli po natin ipapakita sa inyo ang ating mais. 90 days na po siya. Ito po yung mais natin na talagang halos hindi ko na mapula or hindi ko na mapahinto yung mga uod noon. Ipapakita natin sa inyo kung anong nangyari at kung gaano ito kaganda o kapangit ngayon. So ipagpatuloy nyo po at tapusin nyo pong video ito para matuto po kayo. Ito na po yung ating mais na akala ko noon hindi ko maapula yung uod. Yan o, tingnan nyo yung mga dahon. Ito yung katabi ko na talagang kawawa yung dahon ng mais niya. Halos hindi lumaki. Ito noon, nung natapos ito lilipat sa akin. Pero hindi tayo nagpabaya. Tingnan nyo yung ating mais. Ayan. Itong ating mais ay 90 days. At mapapaaga po yung ito pag-harvest natin dito. Dahil yung kanyang mga bunga ay ganito na. Tingnan natin yung kanyang bunga. Oh, halos wala siyang pinagbago noong unang mais natin na tinanim noong November. Tinanim natin ito noong April 5. Ganyan po yung kanyang itsura. Matataas din po yung kanyang itsura. So compared sa ating katabi, talagang mas nangingimabaw yung ating mais. Itong ating katabi malapit na itong maani, halos tumutubo na yung kanyang buto. Ngayon, malalaki din po yung kanyang bunga, kaya lang madalang yung kanyang mais. Ito po yung kung gusto niyo makita yung video nito na nung inatake ng fall armyworm na akala ko hindi ko maapula. Pero sa awa ng Panginoon, ang gaganda ng bunga ngayon, lang lalaki. Halos wala siyang pinagbago sa unang bunga. Yun, sa unang tinanim natin dito na Decalb 8282. Sa loob talagang napakakapal. Kitang-kita nyo naman na talagang hindi mo makikita sa loob dahil makapal yung ating maisan. Itong mga nilagay ko sa gilid, ito yung yung NK6410. Yan, dahil naubos yung ating noon, yung yung Decalb NK yung nilagay natin dito. Magaganda rin, humabol sila. Ito, yan, NK po ito. Ito, magaganda. Kaya lang yung mga nasa kabila na mga apat, siguro mga 10 linya yon, hindi maganda yung kanilang itsura. Pero ito, awa ng Panginoon, ang ganda. Yan tingnan nyo sa top view niyan. Yan yung ating mais ngayon. Halos wala siyang pinagiba noong una. Alam nyo, maraming mga farmer ngayon ang nadi-discourage dahil mura yung mais, mura yung palay, at halos hindi mabenta. Sabi nila parang lugi. Pero sa atin, hindi naman tayo exempted doon Yan, mura din yung ating mais, kaya lang marami. Yun lang ang kaiba nito. Marami, di okay din, medyo malaki din yung pagbebentahan natin dito. Pero ang maganda dito, sana kung ngayong mura, magtalim ulit tayo. Kasi pag ngayong murang mais, murang palay, kukunti lang po yung magtatanim dahil na-discourage po sila. Sa mahal ba naman ang abono, mahal ng mga inputs, mahal ng mga pamatay peste, mahal ng mga herbicide. Talagang kukunti yung magtatanim or parang hindi ka gaganahan. So makita nyo yung ating mais. Hanggang sa loob, ang kapal. Talagang makapal pa rin tong ating mais. So yung dinadaanan natin, sa gitna po tayo, doon sa boundary. Para makita po ninyo yung ating mga mais na talagang inuud na ito noon Kaya lang tinira ko siya ng pre-baton at Exalt. Dahil hindi pwedeng tirahin ng lanate or yung wild kid kapag ganitong kalalaki na. Delikado po sa atin. Mamamatay po tayo pag delikado po yung wild kid o yung lanate. Ito yung ating neighbor. So siguro mga 4 or 5 pang trial nila yan, magagaya na nila itong sa atin kung panonoorin nila yung ating mga video. Kasi nagaya na nila yung pag-aabono ng maaga.
pero hindi pa sila nagpo-foliar. Pero kapag siguro nag-foliar sila, mas maganda yung kanilang ani. Alam niyo po, maraming sa atin, kumukutsa sa atin, nagbabas sa atin na mahal yung foliar, mahal yung mga gamot na nire-recommend natin. Pero hindi nyo alam, sa isang hektarya, 10 kaban lang yung ginagamit natin na abono. Plus, siguro nasabi natin na gagastos ka ng 3,000 mahigit sa foliar. Di mas tipid po yung ginagawa natin kasi yung ginagawa ng iba. Yung gumagaya sa atin para yung mga parang umaabot sa ating ani. Ang ginagawa nila, nag-aabono sila ng hanggang 20 kabans diyan. Dami noon, times 2 na yung ginagamit natin. Tapos nagpapatubig sila ng hanggang 10 beses. Tayo, ang maximum lang po dito kapag tayo nagpapatubig pag summer 7 beses. Ngayon nakalibre po tayo dahil sunod-sunod na yung ulan. Hanggang 3 patubig lang po tayo. Dati nung una hanggang 6. Ngayon hanggang 3 patubig lang. So kayong mga magsasaka na parang nadi-discourage, nawawalan ng gana sa pagtatanim ng mais at palay, marami po tayo na naapektuhan nito. Pero ang hamon ko sa inyo, patibayan ng loob. Kagaya ko, na tuloy-tuloy lang ako nagtatanim ng sili noon kahit mura. Di nasa pool ko yung presyo. So ngayon, kahit mura yung mais, kahit yung mura yung palay, magtatanim pa rin tayo kasi maraming na-discourage Malay mo, masapul ulit natin yung presyo. So ganun yung technique. Hindi laging mahal yung palay. Yung may iba, sinisisi kay Presidente dahil diniklara niyang 20 pesos yung bigas. Wala pong kasalanan ng ating Presidente dyan. Hindi ko po siya inaayunan, pero hindi niya problema yan. Nasa sa atin po para pag-aralan po natin yung sistema, pag-aralan po natin yung mga technique, no, kung kailan dapat magtanim, ano yung mga dapat itanim, ano ang dapat gagawin para umunlad po tayo sa pagsasaka. So that's why nandito po tayo para itinuturo natin yung mga pamamaraan, yung mga dapat gawin para umunlad ang mga magsasaka. Ito, usa siyang bumuka. Ayan, dahil laging basa, ayan na, tumutubo na yung buto niya. Siguro after 2 weeks ipapaanin na po natin ito. Hindi na natin siya ipapaabot ng 120 days kasi magiging parang overdue na siya. Ang ganda kapag pala tag-ulan. Ito yung napansin ko na kapag tag-ulan, madaling madry yung ating mais. Kaya nung nagtanim tayo ng November, umabot tayo ng halos 122 days noon bago natin inani. Ngayon 90 days pa lang, halos pwede na siyang anihin. So ang ganda po ng So gusto kong sabihin sa inyo na maraming mga nagtatanong, anong mas maganda, NK6410 BIP or Dekalb 8282? Ang Dekalb, sasabihin ko na yung mga maganda at hindi maganda dito. Ang Dekalb 8282 ay mahal. Ang Dekalb 8282 ay uudin. Talagang ang daming uod. Kung hindi ka matyaga sa pag-spray, uubusin ng uod itong Dekalb 8282. Pero ang maganda dito, pag nakalampas na siya sa stage na hindi nauurin, ayan ang ganda. Ang kagandahan ng Dekalb 8282, matibay siya sa init ng panahon. Hindi kagaya ng NK6410, inaapektuhan siya ng stock rot, yung ay nabubulok yung kanyang tangkay, kaya kung minsan napuputol siya kusa. Tapos ang daling mabali ito yung maiba doon na yung 10 linya na mahigit, halos bali na yung kanilang yung kanilang bunga. Dito wala pa akong nakikitang bali dito sa Dekalb 8282. So mahal ang Dekalb 8282. Madali siyang uudin, pero ang kagandahan po nito, matibay siya sa init ng panahon, matibay din siya sa stock rot, sa talagang makita nyo, ang kagandahan, mas maganda po siya. Yung kanyang bunga parang sustain lang, parehas lang nung una, talagang malalaki at magaganda. Ito
Tignan, mantakin nyo po yan, sunod-sunod oh. Oh. Sabihin na natin medium size yung mga yan, pero ang kapal ng ating maisan hanggang sa loob oh. Yan oh. So, yan. I can recommend Decal 8282. Though mahal po siya, pero uulitin ko ulit. Pagkatapos nito, magtatanim na po tayo ng palay. Naka-ready na po yung ating punla. 1 week na yung ating punla. So eksakto siguro after 2 weeks, 3 weeks na rin yung ating punla. Ma-harvest ito, tapos araro natin kaagad para makapag-ready tayo sa paglilipat tanim. So kung mayroon kayong mga katanungan at kung gusto nyo makita yung mga tutorial natin, mag-join po kayo sa ating channel para matutunan nyo, makita nyo yung tamang proseso ng ating ginagawa para maging ganito yung ating mais. Iba po kasi yung kinikwento lang natin kaysa pinapakita. Kaya kung gusto nyo makita, mag-join po kayo sa ating channel. At inaasahan ko po na kayo ay natuto, inaasahan ko po kayo na gumagaling sa patuloy na panonood. At inaasahan ko na huwag kayong sumuko. Kung kayo'y nalugi, negative man ang inyong ane, huwag kayong sumuko. Laban lang at pasasan po yan, magtatagumpay din po kayo. Maraming salamat sa patuloy na panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo. God bless po.